Maraming salamat sa iyo, Sweden. Dahil damang-dama na ang epekto ng climate change, mas pinalakas pa ng mga ahensya ng gobyerno at ng mga non-government agencies ang mga hakbangin nito para maibsan ang epekto nito. Kaugnay niyan, inilatag ng Climate Change Commission ang iba't ibang panukala ukol dito. Yan ang tinutukan namin kasama si Emil Carion. Tuloy-tuloy ang nararamdaman na pagbabago ng panahon na climate change. Apektado ang lahat ng aspeto sa buhay ng tao dahil sa matinding init. Unang-unang tinatamaan ang mga produkto at proseso ng agrikultura. Apektado rin ang ika nga ay working condition dahil sa tagaktakang pawis at tila nakakawala ng ganang magtrabaho. Ang Climate Change Commission sa pangunguna ni Senador Jeherzon Alvarez ay nakatutok sa natural phenomena na ito. Ang Earth Day pag-alala sa mga bumabagamag na malalaking suliranin sa buhay ng daigdig. Dito sa Pilipinas, nakikita natin ang tagtuyot, epekto ng climate change sa Mindanao at lalo na po sa Cordillera. Kaya naman ang bawat government agency, mga NGOs at iba't ibang organisasyon ay nagkakaisa para tulungan ang sitwasyon ng kalikasan. Kasama na dyan ang mga tree planting activities, information dissemination at iba pang pangangalaga sa kalikasan. Ang unang hakbang ay katulad ng inyong palatuntunang kinakausap natin. Yes, ang thank you very lipunan. much. Yeah. At kung lalong mag-uusap ng ganito, magkakaroon ng interfaith dialogue, magkakaroon ng hakbang ng TUCP upang gumamit ng solar at alamin natin ang ating kumin natin. Madalas nabanggitin ang kasabihang hiram lang natin ang mundo at isusoli ito sa susunod na henerasyon. Isang tanong ang kadugtong nito, may isusoli pa ba tayong maayos, kaaya-aya at lunti ang mundo sa susunod na salinlahi? Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carion.